kapag alam mo kung anong will niya, do something about it, upang ito po yung maganap. Dahil hindi siya magaganap, malibang may gawin ka. Especially, siya na nga ang nag-uutos eh. At ang pagsunod sa utos niya, yun po ang sagot sa problema ng lahat. Anong utos niya? Tell my people to increase their prayers. At dapat specific sila pag nananalangin. You know, we won our victory one at a time. Lahat po ng tagumpay na dinadanas natin at nagaganap sa atin at tinatanggap natin ay nangyari sa atin isa-isa. Hindi po sabay-sabay. At lahat po ng digmaang atin pong hinaharap ay dapat nating dalhin sa tuhod natin isa-isa. We won every victory on our knees. One by one. Parang ganito po yan eh. Hindi naman po naubos lahat ng mga Philistine nung pinatay po ni David si Goliath eh. Kasabay po ng patay niya kay Goliath, patay na po lahat ng Philistine. So, katapos niya pong patay si Goliath, sinunod niya po yung mga kapatid ni Goliath at mga follower ni Goliath. Ganyan po kahalagang maunawaan natin ang salitang every prayer must be specific. We have to pray for every item or every burden with an specific prayer. Kasi if you will ask the Holy Spirit kung paano niya tayo nilid, sasagutin ka niya na, anak, bakit ka magtatanong kung paano kita inilid? Hindi mo ba alam na I lead you one at a time? Parang ganito po yan eh. Pag-usapan natin kaligtasan ng Pilipinas. Hindi naman na ibig sabihin, nagpunta ako lang Mindanao, buong Pilipinas, ligtas na nun. Wala, pumunta ako lang Visay, pumunta ako ng Luzon. I have to do it one at a time. Ngayon pa, kahit mga buong Mindanao, hindi pa tapos dahil may mga bayan pa yan eh. I have to visit them one by one. At kung hindi ko man siya gawin, maliligtas pa rin siya kasi nga may oras ng himala sa bawat bayan eh. Gagalaw lang yung mga living like Jesus people. Para po itong mga anak eh. 3 po anak namin ni nanay. Hindi naman po na nagbigay kami ng pangalan kay Rapi. Lahat po ng anak namin 3, puro Rapi pangalan. Anak po namin yung 3, pero magkakaiba ng pangalan. At magkakaiba ng kapanganakan. At bawat isa, binigyan namin ng specific na pangalan. At di sila nagsilabas, sabay-sabay. Ngayon pa, kahit nga kambalin, hindi sabay lumabas eh. May nauuna lang 1 minuto. Yan po ang sinasabi ko. Every battle is won on our knees, one at a time. Kasi paano ka bibigyan ng Diyos sa ikalawang tagumpay kung yung una nga hindi mo pa natatapos? Would you understand this? 5 po yung Goliath. Eh kung hindi napatay ni David yung number 1 Goliath, paano niya harapin yung number 2, number 3, number 4, number 5? Kaya sabi ng 1 Corinthians 10:13, pag may dumating sa ating pagsubok, binibigyan tayo ng Diyos ng kakayahan para harapin siya isa-isa. Hindi tayo makakaroon ng pagsubok na hindi natin kaya. May katapat lahat yun. Yan ang binasa ko yung Biblia eh. Hindi ko naman to binasa ng 1 araw tapos alam ko na lahat yung laman nito. Inisa-isa ko po yung chapter. Inisa-isa ko po yung mga verses. Inunawa ko po siya. Hanggang matapos ko po ang kasulatan. Hindi siya naganap ng 1 araw. Maliwanag po ba yun? Specific. Every prayer must be a specific prayer. Yan. 10 araw sila nag-pray. Isa lang item, outpouring ng Holy Spirit. Kaya kung gaano kalalim ang prayer, gaano po ito ka-specific, gaano ito ka-apoy, gaano ito ka-alab, ganyan po katindi ang dalaw ng Diyos. Kung yung panalangin mo pandalawang kalalawa, 2 kalalawa ibibigay ng Diyos sa'yo. Pero kung yung uri ng panalangin mo pang bayan, pang barangay, pang bansa, yan ang ibibigay ng Diyos sa'yo. At hindi po pwede yung panalangin mo pang 2 kalalawa doon sa pangbansa. We have to increase it. And more, and more, and more, and more, and more, and more. Kita nyo yun, nung nagpunta po si Philip sa Caesarea, kinotab siya ng Holy Spirit mula sa Azoto, sinabi po ron bawat street, bawat barangay sa Caesarea, dinaanan niya.
Hindi po nung dumating po siya ng Cesarea, buong Cesarea na po eh. Bawat bayan, bawat town, bawat baryo, bawat barangay. Ngayon, ang Lord mismo, liwaliwalag, ang sabi ron eh. In Matthew 4:23-25 eh. Judea, Galilee, Syria, Jordan. Alibang maintindihan po natin ang principle ng Lord, kahit 100 taong kang manalangin dyan, nanalangin ka lang, tatanda ka na lang at mamamatay ka na lang, saka ka panalangin. May mo makikita yung gusto mong makita. Yung instruction ng Diyos kay Joshua, specific. 6 na araw kayo magmamarcha, wala kayong sasabihin. Wala kayong gagawin, walang tinig na lalabas sa bibig niyo. Tahimik kayo 6 na araw. 7, sumigaw kayo ng ubod lakas. Ano sabi niya sa Psalm 81:13-14? Basahin na nga po natin. If my people would only listen to me, sabihin natin lahat, listen to God. If my people would only listen to me, if Israel would only follow my ways or obey my commands, how quickly I will destroy or defeat or subdue their enemies and turn my hand against their foes. It is true to Israel, it is also true to us. Di ba nung sumunod sila sa Jericho? Ganun lang kadaling winayap ng Diyos yung Jericho, wala silang pagod. Ganito rin po sa atin. It is true to them, it is also true to us. Ano po ang susi? Upang mabilis malupig ng Diyos yung ating mga kaaway. Yung mga bayarin na yan, yung mga karamdaman na yan, yung mga kaligtasan ng pamilya na yan, yung mga bondage na yan, yung mga unrighteousness na yan, yung mga kalus conscience na yan, yung mga worldliness na yan, yung mga hypocrisy na yan, yung mga pride na yan, yung mga unbelief na yan, yung mga negative compassion na yan, mga negative thought na yan. Amen. Lahat daw po ito ay gagapiin niya ng mabilis. Lahat. If my people would only listen to me. At ito pong statement na ito ng Diyos, kung kukunin mo yung puso niya, meron po siyang kabigatan. O kung makikinig lang sa akin na aking mga anak. Kung susunod lang sila sa aking mga utos at kaparaanan. Yung kaaway nila, mabilis kang wawa sa akin. Kasi andun din po yung willingness niya eh. Nagapiin yung mga kaaway natin, yung diablo, mga demonyo sa impyerno, puksain po